Ang mga introvert ay hindi naaakit sa mga bagay na may buhay ang pakiramdam, mainit sa emosyon o aprobado ng lipunan. Mas naaakit sila sa mga bagay na may pakiramdam na tahimik, inabandona, pinipigil, hindi tapos o emosyonal na neutral. Yan pa lang ay sapat na para ihiwalay sila sa karamihan ng tao. Dahil ang karamihan ay humahabol sa stimulation. Ang mga introvert naman ay humahabol sa containment. At kung hindi mo ito naiintindihan, talagang nakakailang ang pagkakaibang yon. Habang ang iba ay napapalibutan ng ingay, papuri at galaw, ang mga introvert ay paulit-ulit na naaakit sa mga bagay na mukhang walang laman, minsan pa nga'y parang walang buhay. Hindi dahil depressed sila, hindi dahil may sira sila, ngunit dahil ang mga bagay na ito ay walang hinihingi. Hindi sila nagpapakitang gilas, hindi sila nagre-react, hindi sila humihingi ng pag-unawa. At kapag napansin mo na kung ano ang mga bagay na kinahihiligan ng mga introvert, mauunawaan mo kung bakit madalas silang ilarawan ng mga tao bilang mahirap basahin, intense ang dating, medyo nakakatakot, malamig pero may kakaibang power. Kahit hindi nila eksaktong alam kung bakit. Number 1. Abandonadong upuan. Hindi sira, hindi wasak, basta iniwan lang. Mas napapansin ng mga introvert ang mga bakanting upuan bago ang mga taong nakaupo. Ang inabandon ng silya ay hindi walang silbi. Ito ay tapos na. May umupo na rito, may umalis, walang paliwanag na sumunod. Yan ang nagre-resonate. Para sa karamihan, ang bakanting upuan ay simbolo ng kapabayaan. Pero para sa mga introvert, ito ay ginhawa. Walang inaasahan, walang palabas, walang humihiling na patunayan mong karapat-dapat karon. May bigat itong minsang binuhat at ngayon wala na. Pero nananatili pa rin ito. Ganyan gumalaw ang mga introvert sa mundo. Kayang maging sentro, kayang makilahok ng buo, pero sadyang pinipili ang absence. Ito ang bumabagabag sa mga mas maiingay na personalidad dahil ang pag-alis ng walang paghingi ng tawad ay mukhang kumpiyansa at ang mga taong umaasa sa atensyon ay natatakot sa mga taong kayang umalis ng hindi gumuguho. May naiintindihan ng mga introvert na hindi alam ng iba. Hindi nangangailangan ng saksi ang tunay na kapangyarihan. At kapag naunawaan mo yon, mas magiging malinaw kung bakit lalo pang may saysay ang susunod na bagay na kinahihiligan nila dahil pinapakita nito kung paano nakikipag-ugnayan ng mga introvert sa kaalaman at bigat ng isipan. Number 2. Mga luma at mabibigat na libro na hindi na binabasa. Hindi naaakit ang mga introvert sa mga bestsellers. Mas hinahanap nila ang mga librong may bitak ang gulugod, kupas ang tinta, at mga pamagat na parang babala kaysa imbitasyon. Mga librong hindi nagbebenta ng sarili, mga librong mabigat sa pakiramdam, mabagal basahin at hindi mapagpatawad. Iniiwasan ng karamihan ang mga librong ito dahil wala silang social reward, walang clout, walang madaling pag-uusapan. Eksaktong kabaliktaran naman ng dahilan kung bakit hinihila nito ang mga introvert. Hindi sila nagbabasa para maaliw. Nagbabasa sila para sa pressure. Mental pressure, cognitive resistance, at mga ideyang walang pakialam kung gusto mo sila o hindi. Ang librong hindi binabasa ay parang kaalamang na buhay ng walang mga palakpak. At yan ang nagpapailang sa mga tao. Dahil inilalantad nito ang takot na dala ng karamihan. Ang lalim na hindi agad nagbabayad pabalik. Handang umupo ang mga introvert kasama ang mga ideya na hindi nagpapaangat sa kanila, na hindi nagbibigay ng pagkilala, na hindi naman ninanais na maunawaan agad. At hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao ang mga isip na kayang magdala ng bigat ng tahimik. Lalo na kapag ang mga isip na yon ay hindi nararamdaman ang pangangailangang ipakita ito. Pero hindi lang sa kaalaman nagtatapos ang pagkahilig nila sa pagpipigil. Umaabot ito hanggang sa privacy mismo, kaya napakahalaga ng susunod na bagay na ito. Number 3, mga nakakandadong drawers o mga nakasaradong kahon.
May kakaibang interes sa mga introvert sa mga bagay na hindi madaling buksan. Yung mga nakakandadong drawers, mga lumang kahon, o yung mga safe na nawawala ang susi. Hindi dahil sa padalos-dalos na pagkamausisa, kundi dahil nilerespeto nila ang containment. Ang isang nakaselyong bagay ay nagsasalita ng hangganan. Sinasabi nitong, hindi lahat ay maaabot, hindi lahat ay para hawakan, hindi lahat ay bumubukas kapag gusto mo. Kung saan nabibigo ang iba, kalmado ang mga introvert. Dahil ito ang salamin ng paraan nila ng pagtrato sa kanilang panloob na mundo. Hindi sila sobra magbahagi, hindi sila nagpapakita ng emosyon, hindi sila bumubukas dahil lang may kumatok ng malakas. At ito ang dahilan kung bakit hindi komportable ang mga tao sa kanila. Sa kulturang adik sa access, transparency, at emosyonal na pagbubuyangyang, ang taong nananatiling sarado ay nagiging kahina-hinala. Nagsisimulang magtanong ang mga tao, ano ang tinatago nila? Bakit ayaw nilang mag-open up? Ano ang nasa loob? Pero hindi nagtatago ang mga introvert. Pinoprotektahan nila ang istruktura. At ang mga taong umaasa sa emosyonal na access para makaramdam ng kapangyarihan ay sobrang natatakot dito. Lalong tumitindi ang pagkailang na ito kapag pumasok ang mga introvert sa mga espasyong hindi kayang tiisin ng karamihan, mga espasyong walang anumang distraction. Number 4, mga walang lamang silid na nag-e-echo. Ilagay mo ang isang introvert sa isang crowded na party. Hahanapin agad nila ang labasan. Ilagay mo naman sila sa isang bakanting silid. Babagal sila. Ang mga walang laman na silid ay may pakiramdam na tapat. Walang emosyonal na ingay, walang kailangang i-manage na enerhiya, walang kailangang social performance. Mahalaga ang echo. Pinapatunayan nitong may espasyo kahit hindi ito pinupuno. Ayaw ng marami sa katahimikan dahil sinasalamin sila nito. Lumalakas ang kanilang mga iniisip, umaangat ang kanilang mga insecurities, nagsisimulang manginig ang kanilang sense of self. Samantalang hindi ito banta para sa mga introvert. Ito ay katatagan. Hindi sila pinipilit ng mga bakanting silid na maging ibang tao. Hindi nito binabago ang panloob nilang ritmo. Kaya sila nakakatakot sa paningin ng iba. Hindi sila nabubuwag kung saan ang iba ay gumuguho. At kapag ang isang tao ay hindi takot sa katahimikan, nagsisimulang magtanong ang iba kung ano pa ang hindi niya kinatatakutan. Na direktang humahantong sa susunod na bagay, isang bagay na tumatangging sumunod sa mismong pagmamadali. Number 5, mga sirang orasan. Ang tumigil na orasan ay hindi nagmamadali ng kahit sino. Malalim ang attraction ng mga introverts sa mga bagay na hindi sumusunod sa urgency. Ang sirang orasan ay simbolo ng kalayaan mula sa artificial na pressure, ang uri ng pressure na sinasamba ng lipunan. Deadlines, milestones, sa edad mo dapat ganito ganyan. Natural na nilalabanan ito ng mga introvert. Gumagalaw sila ayon sa kanilang panloob na oras, hindi dahil sa panlabas na demand. Ang sirang orasan ay hindi ka pinapahiya. Hindi nito pinapaalala na ikaw ay late na. Hindi ka nito binabantaan sa pamamagitan ng paghahambing. Nababagabag ang mga taong nabubuhay sa urgency dahil ang urgency ang paraan nila ng pagkontrol sa sarili at sa iba. At kapag ang isang tao ay hindi napapailing sa mga delays, may isang nakakabagabag na tanong na lumilitaw. Kung hindi siya kontrolado ng oras, ano ang kumokontrol sa kanya? Mas lalo pang nakakailang ang tahimik na kalayaang ito kapag ang mga introvert ay nakikisalamuha sa presensya ng tao mismo, pero mula sa malayo. Number 6, mga lumang letrato ng mga estranghero. Matagal tumitig ang mga introvert sa mga litrato ng mga taong hindi nila kailanman makikilala. Hindi dahil sa nostalgia, hindi dahil sa sentimentality, kundi dahil ang mga estranghero sa litrato ay walang emosyonal na obligasyon. Hindi sila magtatanong, hindi sila hihingi ng reaksyon, hindi sila mag-e-expect ng empathy on command. Pinagmamasdan ng mga introvert ang mga mukha gaya ng pagmamasid ng iba sa salamin, tahimik at analytical. Napapansin nila ang tindig, ang mga mata, ang maliit na expression na frozen in time. Nararamdaman nila ang mga kwento nang hindi ipinapasok ang sarili. Malamig ito sa paningin ng iba,
pero hindi ito kawalang pakialam. Ito ay disiplina. Ang kakayahang makasaksi ng hindi nangingialam, makaramdam ng hindi nadadawit. At hindi pinagkakatiwalaan ng mga tao ang kayang magmasid ng hindi kailangang makilahok. Dahil ipinahihiwatig nito ang self-control. At ang self-control ay nakakailang sa mga taong nabubuhay sa palitan ng mga emosyon. Ang parehong prinsipyong ito ang nagpapaliwanag kung bakit mahal ng mga introvert ang isang bagay na kinatatakutan ng marami, ang purong potensyal. Number 7, mga notebook na hindi pa nagagamit. Karamihan ng tao ay kailangan ng pahintulot para magsimula. Ang mga introvert ay naaakit sa mga blankong notebook dahil simbolo ito ng potensyal na walang pressure, walang audience, walang deadline, walang expectation. Ang mga blankong pahina ay hindi humihingi ng productivity. Hindi ito nagbabanta ng paghuhusga. Hindi ito nagmamadali. Naghihintay lang ito. At nirerespeto ng mga introvert ang anumang kayang maghintay ng walang sama ng loob. Hindi sila natatakot sa kawalan. Pinagkakatiwalaan nila ito. Nakakatakot yun para sa mga taong kailangan ng tuloy-tuloy na stimulation para makaramdam na buhay sila. Dahil ang pasensya ay kapangyarihan at mas marami nito ang mga introvert kaysa sa inaakala ng karamihan. Pero ang pinakanakakabahalang hilig nila ay lumilitaw sa publiko, kung saan ang katahimikan nila ay nagiging estratehiya, hindi personal. Number 8, mga tahimik na sulok sa mga pampublikong lugar. Yung upuang nasa kanto, yung mesang nasa gilid, yung pinakadulong bangko. Pinipili ng mga introvert ang mga posisyong nagbibigay daan para makakita ng hindi nakikita. Hindi ito insecurity, ito ay situational awareness. Pinagmamasdan nila ang galaw ng mga grupo, binabasa nila ang mga pagbabago, sinusundan nila ang tono at agos ng mga emosyon. Habang ang iba ay nagpapakitang gilas, ang mga introvert ay nag-iipon ng datos. Kaya pagdating ng problema, matagal na nila itong nakitang nabubuo. Kaya madalas sabihin ng mga tao, tahimik siya pero kapag nagsalita, talagang tumatama. Dahil ang katahimikan ay hindi kailanman kawalan. Ito ay pagsusuri. At likas na kinatatakutan ng mga tao ang mga taong nakakaintindi ng sitwasyon nang hindi ito inaanunsyo. Ang mga introvert ay naaakit sa mga bagay na hindi humihingi ng atensyon, hindi nagpapaliwanag ng sarili, hindi nagpapakitang gilas. At kinatatakutan ng mga tao ang mga hindi nagpe-perform. Kinatatakutan nila ang mga isip na hindi tumatagas. Kinatatakutan nila ang mga taong hindi nagmamadali. Kinatatakutan nila ang mga kayang umupo sa kawalan nang hindi gumuguho. Hindi mukhang delikado ang mga introvert. Mukha silang hindi gumagalaw. At ang pagiging hindi gumagalaw ay hindi kahinaan. Ito ay pagpipigil. Ito ay kontrol. Ito ay kaalamang hindi mo kailangang mag-react para manatiling makapangyarihan. At yan ang dahilan kung bakit aminin man nila o hindi, binabagabag ng mga introvert ang mga tao. Dahil pinatutunayan nila ang isang bagay na kinatatakutan ng karamihan. Hindi mo kailangan ng ingay para umiral. Hindi mo kailangan ng validation para maging totoo. At hindi mo kailangan magpaliwanag para maging makapangyarihan. Shoutout sa mga nanood at nag-comment sa bagong upload na to. Shoutout kay Secret Spy. Sabi niya, isa na namang napakagandang content mo, Sir AP. Dahil sa musika, sa pamamagitan ng pakikinig nito, humihilom ang sakit na nararamdaman ko. Lalo kapag napapagalitan, matututo kang huminahon ng hindi nila alam, kahit ikay nasasaktan. At nagiging therapeutic ito para sa akin, dahil makaka-focus ka sa work. Maraming salamat po. Sabi naman ni Tried and Tested Media, tama ka po sir, mga sad songs o kaya 2010s emo songs ang favorite ko. Sabi naman ni Harold Adiao, I like sad songs, whether rock or non-rock songs, as long as they are sad songs and if they truly reflect. At ayon naman kay Marie Delight Worker, hi po Sir AP, good evening, yes totoo po yan, agree po ako dyan, pero selective ako sa music. Ayoko yung music na puno ng mga negative vibes. Salamat po Sir AP and more power. God bless always.
At shoutout din kila Chris Aligado Jr., Patterson Gals, Alfonso Catana, Rebecca Ogata, Renante Damgo, Louie Borlongan, Nursaba Muhammad, Sabotahe Rap Vlog, Agnes Bautista, Lorena Bintas, Kenneth Sabanal, Annalyn Granada, Jocelyn Balangkit, Alfonso, Junjun Perang, Ramlat, Kay Molino, Renz, James Sotelo, at kay Cathy. Maraming salamat po sa panunood. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang sa latest video rito sa channel na to at pipili kami doon ng mga isi-shoutout at babasahin para sa susunod na upload. Kung nagustuhan mo ang video na to, huwag kalimutang mag-like, i-share to sa iba at mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Maraming salamat at see you next time.